Ito yung mukha mga boss na hindi naman kapangitan at hindi naman kagwapuhan. Ayan oh. No! Ito yung unang pakita ko ng mukha sa taong 2025 mga boss. Ayan oh. Ayan oh. O di ba? Kung nakaraang taon mga boss, mukhang 45 lang ang mukha na ito. Oh my God! Ngayong 2025, nagbago mga boss. Aba mukhang 41 lang tayo ngayon mga boss. Di ba? Kita naman eh. Ay, ano ba yan? Mag-update pala ako sa inyo mga boss, sorry. Ito na mga boss, matapos nga po sumabog ang balita na muling magbabalik sa ibabaw ng Luna ang dating 4 Division World Champion na si Nonito da Pilipino Plus Donaire. Kung saan may nakita nga po tayong video na bagong ipinost ng Omega Boxing Gym. Kasama niya rito ang coach na si Doc J. Kaya baka ito na po yung hudyat sa pagbabalik ni Nonito da Pilipino Plus Donaire Jr. Sa ngayon may kasalukuyang edad si Donaire na 42 mga boss. Kaya ano sa tingin ninyo rito mga boss? Kaya pa kayang makikipagsabayan nitong si Nonito Donaire sa mga mas batang boksingero? May kasalukuyang record ito na 42 wins, 28 KOs at may 8 na talo. At para naman po sa mga hindi pa nakakaalam na sila Jerry Peñalosa at Manny Pacquiao ay parehong may 8 na talo. Kaya tatlo po silang sikat mga boss o mas sikat naman itong si Manny Pacquiao na merong 8 na talo. Kaya medyo napaisip lang tayo dito mga boss baka nagkataon lang na pareho silang may 8 na talo. So balik po tayo rito kay Nonito Donaire. Abangan na lamang natin mga boss ang kanyang paparating na laban kung sino man po yung kanyang makakalaban. At dyan po tayo magbase kung maibubuga pa ba talaga itong ating kababayan na si Nonito da Pilipino Plus Donaire. At sa ibang balita mga boss, promoter ni Murodjon Akhmadaliev na si Eddie Hearn. Ayon sa balita, naniniwala umano itong si Eddie Hearn na ang susunod na makakalaban ni Naoya Inoue walang iba kundi ang WBC mandatory ng super bantamweight na si Alan Picasso. At ang sabi nitong si Eddie Hearn mga boss, bakantihin na lang daw ni Naoya Inoue itong WBA Super Bantamweight title belt para ma-promote naman ang kanyang alaga na si Murodjon Akhmadaliev bilang full champion. Kaya nangangahulugan lamang mga boss na wala talagang planong labanan ni Naoya Inoue si Murodjon Akhmadaliev kasi pinapabakante na nitong si Eddie Hearn ang WBA na hawak nitong si Naoya Inoue. Kaya marami na naman ang mga nagsasabi mga boss na duwag talaga itong si Tartel o itong kanyang kampo mga boss dahil matagal na pong mandatory itong si Akhmadaliev pero hanggang ngayon ay iniiwasan o ayaw talagang labanan ng kampo ni Naoya Inoue. Yan po ang katotohanan mga boss. Pero wala tayong magawa dahil desisyon po yan nila Bob Arum at saka ni Hideyuki Uehashi. Ganun talaga mga boss, boxing is business. Dahil kung ako man sa katayuan nila Bob Arum at Hideyuki Uehashi, hindi ko rin ipapalaban si Naoya Inoue sa magagaling katulad kay Murodjon Akhmadaliev. Dahil alam ko mga boss, alanganin ang aking alaga. Bakit ko pa isusubo dun sa magaling? Samantalang meron namang ibang mandatory katulad dati kay TG Duheni. Yun, hindi talaga mandatory yun pero nilabanan ni Naoya Inoue kasi alam nila madaling talunin ang isang matandang TG Duheni. Kaya malamang sa malamang mga boss, mas pipiliin itong kampo ni Naoya Inoue na ibakante ang naturang belt kisa labanan si Murodjon Akhmadaliev. So ganun po yan mga boss. Hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat po.